Alam mo bang marami sa atin, kahit kumikita ng maayos, ay hirap pa ring mag-ipon? Bakit kaya? Simple lang. Hindi dahil kulang tayo sa pera, kundi dahil mali ang habits natin sa paggastos. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga practical na habits para maiwasan ang labis na paggastos at paano ka unti-unting magiging kuripot na matalino, hindi kuripot na maramot. Ang psychology ng paggastos. Una sa lahat, kailangan nating maintindihan. Ang paggastos ay emosyonal. Minsan bumibili tayo hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto nating maramdaman na rewarded tayo. Example, pagod ako buong linggo, deserve ko to. Ayun, add to cart agad. Pero tandaan, ang tunay na reward ay financial peace, hindi impulse purchase. Habit number 1, gumamit ng 24-hour rule. Kapag may gusto kang bilhin, hintayin muna ng 24 hours bago i-check out. Bakit? Kasi kadalasan, after 24 hours, nare-realize mo na, hindi ko naman pala talaga kailangan ito. I-try mo to sa susunod na sale. Mapapansin mong mababawasan ang gastos mo ng malaki. Habit number 2, gumawa ng guilt-free budget. Hindi masamang gumastos. Basta alam mo kung hanggang saan. Maglaan ng guilt-free budget para sa luho. Pero kapag naubos na, stop na. Hindi mo kailangang pigilan ng sarili mo, kailangan mo lang i-manage. Habit number 3, unfollow temptation. Kung gusto mong makaiwas sa tukso, alisin mo sa paningin mo. Unfollow mo muna ang mga online shops or influencers na lagi kang naiengganyo bumili. Out of sight, out of cart. Habit number 4, keep track of every peso. Hindi mo mamamanage ang hindi mo alam. Kaya simulan mong isulat or i-track lahat ng gastos mo. Kahit 20 na kape o 50 load, isama mo. Minsan sa maliit na gastos, nagsisimula ang malaking butas sa bulsa. Habit number 5, know your why. Lahat ng disiplina, nagsisimula sa malinaw na dahilan. Bakit mo gustong mag-ipon? Para sa pamilya? Para sa bahay? Para sa peace of mind? Kapag malinaw sa'yo ang why, mas madali kang makakaiwas sa mga sale trap. Bonus tips, gumamit ng cash kaysa card, mas ramdam mo ang gastos. Magluto sa bahay imbes na kumain sa labas. Magkaroon ng no-spend day, isang beses sa linggo. I-celebrate ang savings, hindi lang ang sweldo. Hindi mo kailangang maging milyonaryo agad para maging matalino sa pera. Kailangan mo lang magsimula. Sa simpleng habit, sa maliit na disiplina, araw-araw. Remember, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kinikita mo, ang mahalaga ay paano mo ito ginagastos. Anong habit ang gusto mong simulan ngayon para makatipid? Comment mo sa baba.